Dito sa G, start recording. Nag-record ba? Yun. Okay. So, yung unang-una nating na-develop yung tinatawag kong app control center. So, ito na basically nag-hold ng lahat ng links, application na ginagamit sa daily operation ng fire station, ng isang station. So, so ito lang basically yung parang pinaka-landing page ng lahat ng app. So, sa dashboard, nandyan yung lahat. Under ng fire prevention unit, nandyan yung dinevelop nating FIRED or yung Fire Inspection and Record Enforcement Database, tinatawag kong FIRED. Nandito na rin yung link sa client ng FSIS, tsaka sa PFP personnel. So yan. Kumbaga nag-hold lang siya ng mga links. Isang puntahan lang. Nandito na lahat. So nandito na rin under yung sa BPLO, sa mga LGU. Building permit, na BPLS. Yung link lang to. Kaya dito big deal. Kumbaga parang isang puntahan mo. Dito ka lang pupunta. Makakas mo na lahat. So yun. So operation, ganun din. Ito namang internal system, ito yung ginawa din nating fire dispatch management system. So yun. Nandito na rin yung fire incident reporting na compliance natin kapag may sunog. Ayan. Yung BP AIMS, sinama ko din dito. So link lang talaga siya. Nag-hold lang siya ng mga links na kailangan kang mag-submit ng mga reports. So dito lang siya. So sa admin may ginagawa lang pa akong system dyan. So yung unang na-develop natin, itong fired. Launch natin itong fired. Ito lang yung nag-hold ng lahat ng record sa enforcement. Inspection, collection, evaluation, issuance, lahat. Medyo nahihirapan pa kasi may pagdating sa reporting although may FSIS na, medyo hindi siya ganun ka-detailed yung mga reporting. So, kailangan natin pang i-back up para magkaroon ng solid na report. So ganito lang din naman ang ginagawa niya. So, meron tayong sa dashboard, meron tayo dito cards. Yung list or yung counts ng mga issuance, new, renewal, ganyan lang siya. Total collection. Mabilisan lang kasi baka mo kayong data. Sa under transaction, dito na ako mag-encode ng inspection end or i-encode natin. Nara yan, mag-encode tayo. Hindi, magbukas na lang pala tayo. Inspected na. So yun, ito lang na siya. Yung kailan na-receive yung application. So parang nilalagay lang namin dito lahat ng application namin. Parang meron kaming sariling monitoring, profiling, kung anong tawagin nyo. Yun na yun. So under ng kung ano to, ng establishment, makikita natin yung assess, yung evaluated siya, yung inspection, details. So ito pinag-focusan ko to, yung inspection details kasi dito ako kumukuha ng data para mag-submit ng report regarding sa BWC, yung body worn camera mga reports monthly at weekly. Kaya nakipakinabang sa akin itong part na to. Establishment, dito lang natin nakikita yung history ng establishment, kung kailan siya na last issuance, ano ba yun, last issued pala, ganun, yung parang history niya ng kanyang establishment. Sa reports, ito na lahat. So, may filter lang dito, kunwari lang, yun, babasahin na lang lahat ng fire code fees. Sayang, kung nagagawa ito ng FSIS, mas ano sana. Sinuggest na rin namin ito na ito yung maging ano niya, na klase ng reporting para may apply kasi medyo nahihirapan talaga yung station mag-generate ng mga reports. Tulad nito, may ganito siya, klaseng features na kaya nang i-categorize lahat ng fees na encoded sa kanya based doon sa date of payment. So, meron tayong filter dito. So, nakategorize na yung each nature of collection, yung mga code and fees, at saka total. May mga breakdown din yan na each. Kasi may mga sub-breakdown. Yung mga fees, kunyari, yung inspection fee, may occupancy, tsaka may business. So, may breakdown nyo rin yan. Sa installation, i-break nyo lahat ng installation na nagbayad ng 09. Ganun na siya. So, basically, reporting lang talaga to. So, may print mo siya. Tapos, print. So, actually, hindi to hard-coded. Vibe coding to eh. Si Kuya Jomar pa rin yung idol ko sa pagdating sa programming. So, sa last issuance, ganun pa rin. One, try natin. So, dito, ganun din. Mag-generate na siya ng report based doon sa date of issuance naman. Okay? So, babasahan niya kung ilan nag-apply at na-issuean at per type of occupancy. So,
Yun yung basically na hinihingi ng report pagdating sa FSS naman. So napaka-detailed yung mga report sa FSS. So kaya nahirapan din ulit kami dahil again walang export generation yung FSIs na ganon. So yan, bibilangan niya per type of occupancy. Kung newly constructed or renovation sa FSEC, bibilangan niya yan. Kung yan, business, ganun din. So per type of occupancy, or kung renew or renewal. So generating report lang na mas detailed. Dahil ito talaga yung hiningi madalas, lalo na sa mga monthly reports. So sa inspection, ito na yung sinasabi ko dahil ako may hawak sa bodycam. Ganun din. Dito na ako kumukuha ng data na nanggagaling sa mga inspectors namin. So, generate ko lang to. Kukunin nyo yung data ng inspection base dito sa date inspected at dito sa date range. So, yan. Kakategorize nyo lang yan. Itong inspection sa business, inspection sa occupancy. Naglalag. Piling ko mabagal ang internet ko dito. Ito kasi ako sa loob. Mabagal. Or masyadong mabigat. Yung May lang. May 1. Mari lang. So, pinifilter niya lang yung type of inspection. Kung business, kung inspection during construction, inspection sa occupancy permit, inspection sa government establishment, yan. At na-export natin siya. Try natin export. So yun, exported siya. Ganun lang yun siya. Dito lang ako kumuha ng data para sa mga reporting. Sa business status, ganun din. Dito naman, binabasa nyo yung mag-expire na, mag-expired na, mag-expired pa lang within 30 days, tsaka yung mga active pa. So, yun, na-export din siya. So, malaman mo kung may filter na natin yan. April, yan. Live. Excuse. Yan. Yan na. So, ito lang yun. Yung file. Ito naman yung part ng sa first sa FSAS. So, yung isa, yung sa operation na ginawa natin talaga, itong FDMS din. Ganun din naman to. Basically, nag-hold lang to ng mga record ng mga dispatch. So, yun. Mag-encode ko lang dito ng takbo. Kung may sunog, kung may vehicle accident, lahat ng klase ng takbo, i-encode mo lang dito. Mas maganda kung real time. At para may database lang ng record ng mga dispatch. So yan, nandito siya lahat ng mga encoded. Pwede mong edit, pwede mong i-print. So yun lang naman siya nagagawa na to. Hindi naman siya ganun ka big deal siya. Parang malaking ano lang sa amin na ganito. So yan, yan yung mga recorded ng mga takbo. At madidetermine din kung reported or not reported. At dito sa dashboard, may breakdown yan siya. Kaka-categorize niya kung anong klase yung takbo na yun. Kung EMS, fire incident, SRF, or mga rescue, mga non-fire. Doon sa reports niya, yun lang, isa-summarize niya lang based doon sa date range na ilalagay mo. Kaya, uh, sa April, kunwari. April 1 to April 30, generate report. Yun, bibilangan niya lang yung reported na encoded pala na mga dispatch dito sa system. So yun, bibilangan niya. Meron structural fire na 4, isang reported, 3 hindi. Sa gross fire, 10 na not reported. So ganun lang siya. Tapos may total lang, pero yung imprint, ganun. Comparative analytic. Ito ay kung anong nilagay ko dito um, date range, babasahin niyo yung previously year, same date na nilagay ko. Para ma-compare niya kung tumasok o hindi. Parang ganun lang siya. Parang ganito. Structural, 0, 2026, 2025, may isa. So, ganun lang siya. Tapos, i-variance niya lang. So, ganun lang. Madalas kasi ginagamit to sa mga, sa mga, ano to, mga meetings, laging sa mga MPOC meetings, sa mga command conference. Kaya ginawa ko to para ang hirap kasing lalo sa amin, napakalaking municipality, ang hirap talagang ng data. Kung may ganito siya, so kami hirapan, mag-generate na lang kami ng report. So, ganon. So, yan yung FDMS. Yun. Tapos kung may online reporting,
dito lang siya. At kung may incident, monitoring, ito lang din. So ito na, kung may reported ka dito, rekta ka na dito sa online monitoring, di ba? Tapos kung may na-encode ka dun sa FDMS na reported, ilagay mo rin na rin dito sa AIMS. Di ba? Kumbaga one stop, ano talaga siya. So sa admin, working on it pa. May ginagawa din ako sa admin. Ito yung dating tinatarget namin sa region na HRMS. So gagawin ko siya sa station level. Yun, working pa din. So yun lang naman yun, yun na yung lahat. Ano pa ba?